Ang episode na ito ay kwento ni Bardock na isang mababang uri na mandirigmang Saiyan. Ang anak nitong si Kakarot na bagong silang pa lang ay inihahanda ng ipadala sa Earth para sirain ang lahat ng buhay sa planeta. Samantala, si Bardock at ang kanyang mga kasama ay nasa isang misyon na ubusin ang lahat ng buhay sa planetang Kanasa. Ginamit ni na Bardock ang kanilang kakayahan na maging unggoy para magawa ang misyon. Pagkatapos ubusin ang mga kalaban ay masayang nagpahinga si na Bardock at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Kaso hindi inaasahan ng grupo na meron pang natirang mandirigma at bigla nitong inatake si Bardock. Nabalot ng enerhiya ang mandirigma at sinabi na bibigyan niya si Bardock ng kakayahan na makakita ng mga pangitain bilang parusa. Nagalit si Bardock at pinasabog ang mandirigma, pero pagkatapos nun ay biglang nawalan ng malay si Bardock, sa kung saang planeta. Pinakita si Vegeta na nagpapabagsak ng mga Saibamen bilang pagsasanay. Paglabas ni Vegeta ng training room ay sinabi nito kay Nappa na nagsasawa na siyang magsanay at gusto na niya ng tunay na misyon, sa loob ng spaceship ni Frieza. Ibinalita ni Zarbon kay Frieza na nagawang masakop ng grupo ni Bardock ang Kanase sa loob lamang ng ilang araw. Ayaw maniwala ni Dodoria dahil ayon dito ay kahit ang mga elite squadron ni Frieza ay hindi kayang sakupin ang Kanase ng ganun kadali. Nababahala sina Frieza sa paglakas ng mga Saiyan kaya nag-decide ito na gumawa ng aksyon bago pa ito maging banta sa kanila sa hinaharap. Biglang pumasok si Vegeta sa silid at humingi ng misyon kay Frieza. Bagamat hindi nagustuhan ni Frieza ang kabastusan ni Vegeta ay binigyan niya pa rin ito ng misyon. Samantala, dinala si Bardock ng kanyang mga kasama sa pagamutan. Ayon sa mga doktor ay ayos lamang ang katawan ni Bardock pero hindi ang utak nito. Dahil dito ay nag-decide ang grupo na wag na munang isama si Bardock sa misyon. Sa loob ng pagamutan, habang naririnig ni Bardock ang iyak ni Kakarot ay nakakita ito ng pangitain. Nakapaloob sa pangitain na si Kakarot ay magiging isang mabuting mandirigma sa planetang Earth. Napasigaw si Bardock kaya ginising ito ng doktor. Tinanong ni Bardock kung nasaan ang kanyang mga kasama at sinabi ng doktor na nakatanggap ito ng direktang utos mula kay Frieza. Natuwa si Bardock at nag-decide na sundan ang kanyang mga kasama. Napatigil si Bardock nang makita si Kakarot, ganun pa man nang makita nito sa scouter ang mababang bilang ng lakas ng kanyang anak ay nadismaya ito at tuluyang umalis. Pagkatapos nun ay pinakita ang mga kasama ni Bardock na inaatake ng grupo ni Dodoria. Lumalabas na inutusan ni Frieza si Dodoria na ambushin ang grupo ni Bardock at patayin. Maya-maya pa ay dumating na si Bardock at nadiskubre nito ang mga patay niyang kaibigan. Naabutan ni Bardock na buhay pa si Tora at sinabi nito sa kanya ang lahat. Ayon kay Tora ay bukod sa kanilang lahi ay natatakot rin si Frieza kay Bardock kaya nito pinuntirya ang kanilang grupo. Sobrang nagalit si Bardock dahil nagawa sa kanila ni Frieza ang ganun kahit pa sila ay naging tapat. Nangako si Bardock na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Pagbalik ng mga alagad ni Dodoria ay isinuot ni Bardock ang tela na may dugo ni Tora sa kanyang ulo at sumugod. He can't hide forever. What? Pagkatapos mapatay ni Bardock ang mga kupal ay nagpakita si Dodoria at nagpaputok ng energy blast mula sa kanyang bibig. Pagkatapos atakihin si Bardock ay nakatanggap ng utos si Dodoria na bumalik sa spaceship kaya agad itong umalis. Pag-alis ni Dodoria ay pinakita si Bardock na bagamat napuruhan sa atake ay hindi ito tuluyang namatay. Sunod ay pinakita si Kakarot na isinakay sa isang space pod. Samantala, pinagalitan ni na Frieza si Dodoria dahil hindi nito tiniyak ang pagkamatay ni Bardock. Sa sandaling yun ay dumaan sa kanilang harapan ang space pod na sinasakyan ni Bardock pabalik ng Planet Vegeta. Nang malapit na si Bardock sa Planet Vegeta ay nakasalubong nito ang space pod ni Kakarot na patungo naman sa Earth. Nakumpirma ni Bardock ang pag-alis ni Kakarot papuntang Earth sa dalawang Saiyan. Dahil dito ay na-realize ni Bardock na totoo ang mga pangitain, kaya nagmadali na itong umalis para bigyang babala ang iba tungkol sa pagsalakay ni Frieza. Kaso hindi na kinaya ng katawan ni Bardock ang mga pinsala kaya bumagsak ito, ganun pa man nang muli nitong makita ang mga pangitain kay Kakarot at ang pagkawasak ng kanilang planeta ay pinilit nitong bumangon. Maya-maya pa ay narating na ni Bardock ang kinaroroonan ng mga kapwa niyang mandirigma at sinubukan itong balaan. Kaso tinawanan lamang ng mga ito ang kanyang mga sinabi at inakusahan siyang nababaliw. Nagalit si Bardock at nag-decide na pigilan na lamang si Frieza ng mag-isa. Sa daan ay muling nagkaroon ng pangitain si Bardock. Nakita nito ang matandang bersyon ng kanyang anak na si Kakarot at ang kanyang kamatayan. Ganun pa man sa kabila nito ay desidido pa rin si Bardock na baguhin ang hinaharap.
lumipad si Bardock papunta sa spaceship ni Frieza, kung saan sinalubong ito ng napakaraming sundalo na matapang nitong hinarap. Nang makita ni Frieza na mabilis lang na pinapabagsak ni Bardock ang mga sundalo ay nagalit ito at inutusan si Zarbon na buksan ang pinto. Pagkatapos nun ay pinakita ang mga sundalo na nahihirapan pa rin na pigilan si Bardock. Ilang saglit pa ay lumabas na si Frieza at napahinto ang lahat sa sobrang gulat. Sinabi ni Bardock na babaguhin niya ang kapalaran ng lahat at naghanda ng Final Spirit Cannon para kay Frieza. Gayunpaman kinontra lang ito ni Frieza gamit ang Supernova. Sa huling sandali ay nakita ni Bardock na papatayin ni Kakarot si Frieza sa hinaharap at napangiti. Pagkatapos malagas ni Bardock at ng mga sundalo ay tuluyan ng tumama ang Supernova sa Planet Vegeta. Sumabog ang planeta at sobrang ikinatuwa ito ni Frieza. Sa kabilang banda, nakalayo na ng tuluyan ang space pod na sinasakyan ni Kakarot patungo sa Earth, sa kung saan, nakarating na kay Vegeta ang tungkol sa pagkawasak ng Planet Vegeta. Gayunpaman dahil sa kanyang pride ay pinigilan nito na magpakita ng emosyon, di nagtagal, ang space pod ni Kakarot ay nakarating na sa Earth, natagpuan ito ng isang matandang lalaki na nagngangalang Gohan. Sinipa ni Kakarot ang matanda sa mukha pero hindi siya nito binitawan. Nag-decide ang matandang si Gohan na ampunin si Kakarot at pangalanan ito ng Goku. What a good little boy! Sinubukan ni Bardock na atakihin si Frieza habang ito ay nasa kalawakan kasama si Zarbon at Dodoria. Tinanong ni Bardock si Frieza kung bakit nito gustong ubusin ang mga Saiyan. Sinabi ni Frieza na nagsasawa na siyang makipagtulungan sa mga Saiyan at naglunsad ng Supernova para pasabugin ang Planet Vegeta. Ganun pa man sa halip na mamatay ay nagising si Bardock sa isang kama sa isang planeta na kamukha ng Planet Vegeta. Nilunasan ito ng manggagamot na alien na nagpakilalang Ipana at ang anak nitong si Barry. Nalaman ni Bardock na ang pangalan ng planeta ay Planet Plant na dating pangalan ng Planet Vegeta. Sunod ay napuna ni Bardock na ang gamot na ginamit sa kanya ni Ipana ay katulad ng likido sa medical machine, kaya naman naisip ni Bardock na baka siya ay nasa nakaraan. Maya-maya pa ay nagulat si Bardock nang may dumating na spaceship na katulad kay Frieza. Lumabas sa spaceship ang dalawang sundalo na nagngangalang Toby at Kabira at ipinahayag na sasakupin nila ang Planet Plant. Binanata ni Bardock ang dalawang kupal at mabilis na tinalo. Lumapit ang mga taga-nayon para pasalamatan si Bardock pero bigla itong lumipad palayo at pumasok sa isang kuweba. Sinundan ito ni Barry sa kuweba para bigyan ng pagkain pero tinanggihan ito ni Bardock at sinabihan na umalis. Ganun pa man kalaunan ay kinain din ni Bardock ang pagkain at sobrang ikinatuwa ito ni Barry. Pagkatapos nun ay maraming beses pa na bumalik si Barry at hinahayaan na ito ni Bardock. Samantala, pinakita ang isang kalahi ni Frieza na nagngangalang Shield na nagtataka kung bakit wala pa ring ulat mula kay Toby at Kabira. Nag-decide ito na personal na pumunta sa Planet Plant para mag-imbestiga. Dumating si Shield sa Planet Plant kasama ang 8 sundalo at nagpanggap bilang pulis pangkalawakan. Dahil dito ay mabilis nitong nalaman ang tungkol kay Bardock. Agad na pinuntahan ni Barry si Bardock para balaan. Kaso habang nag-uusap ang dalawa ay nagsimula ng salakayin ng grupo ni Shield ang Nayon. Nakiusap si Barry kay Bardock na iligtas ang Nayon at pumayag ito matapos maalala ang kanyang mga kaibigan. Samantala, pinagtatawanan ng grupo ni Shield ang mga taga-Nayon dahil naniwala ito sa kanila. Sunod ay tinakot ni Shield si Ipana para ibigay nito ang gamot na likido pero dumating si Bardock at iniligtas ito. Pagkatapos ay inakala ni Bardock na si Frieza si Shield kaya sinuntok niya ito sa muka. Nagalit si Shield at tinapakan sa ulo si Bardock. Pagkatapos ay mayabang na sinabi na siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong universo. Maya-maya pa ay nag-decide na si Shield na patayin si Bardock at naglakas loob si Barry na pigilan ito. Nagalit si Shield kaya kay Barry nito ginamit ang kanyang Death Razor. Dahil dito ay muling naalala ni Bardock ang mga namatay niyang kaibigan at sobrang nagalit. Naging determinado si Bardock na maghiganti at napuwersa nito ang kanyang sarili na maging Super Saiyan. Natakot si Shield sa biglang pagtaas ng lakas ni Bardock kaya agad niya itong inatake. Ganun pa man hindi napinsala si Bardock at nagpatuloy lang sa paglapit, muling sumugod si Shield kaya nahawakan ito ni Bardock at nabugbog. Hindi matanggap ni Shield na siya ay natatalo kaya gumamit na ito ng Death Ball, kaso itinulak lang ito ni Bardock pabalik gamit ang Rebellion Trigger.
naitulak ng atake ni Bardock si Childe palabas ng kalawakan at napuruhan. Nang maglaon, bago bawian ng buhay ay inutos ni Childe sa kanyang mga alagad na sabihan ang kanyang pamilya na mag-ingat sa Saiyan na may gintong buhok. Pagkatapos nun ay pinakita na nakaligtas si Barry at lumalabas na si Bardock ang dahilan kung bakit takot ang lahi ni Frieza sa Super Saiyan. Isang araw ay pinakita si Gohan na nagmamadaling makauwi at nang makarating ito sa bahay ay ginulat ito ng masamang balita. Nalaman ni Gohan na ang kanyang ama na si Goku ay tuluyan ng namatay dahil sa isang virus sa puso. Dahil sa nangyari ay naging malaya na ang mga android na maghasik ng kaguluhan sa mundo. Sinubukan ng Dragon Team na pigilan ang mga android pero nabigo ito at tanging si Gohan lamang ang nakaligtas sa kanila. Kasama sa mga namatay si Piccolo kaya hindi na magamit ang mga Dragon Ball. Pagkalipas ng 13 taon ay muling sumalakay ang mga android sa isang bayan. Walang awa nitong pinasabog ang gitna ng syudad kasama ang mga tao. Naramdaman ito ni na Master Buten na nagtatago sa isang submarine. Gustong umalis ni Master Buten para tulungan ang mga tao pero pinigilan ito ni na Ulong. Samantala, nasa isang tindahan ng damit si Android 18 at kinukuha nito ang lahat ng damit na kanyang magustuhan. Nag-decide si Android 18 na buhayin ang may-ari kapalit ng mga libreng damit pero pinatay pa rin ito ni 17. Pagkatapos nun ay nagmaneho ng sasakyan si 17 para managasan ng mga tao. Nabalitaan ni Bulma sa radyo ang nangyayari at sobrang nagalit. Kasama ni Bulma sa sasakyan ang 14 na taong gulang na si Trunks at hindi rin ito nagugustuhan ang nangyayari. Kaya nag-decide ito na umalis para pigilan ang mga android sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina. Samantala, nag-e-enjoy pa sana si 17 sa pananagasan ng mga tao pero pinigilan na ito ni 18 at inaya na umalis. Pag-alis ng dalawa ay dumating si Trunks at sobrang nalungkot ito sa nakita. Maya-maya pa ay dumating na rin ang 23 taong gulang na si Gohan. Sinabi ni Trunks kay Gohan na nais niya rin makipaglaban at nakiusap na sanayin siya nito. Pumayag si Gohan kaya sobrang natuwa si Trunks. Pero nag-decide ito na wag sabihin kay Bulma ang tungkol sa pagsasanay. Nanatili si Gohan at masayang naghapunan kasama ang mag-ina. Kinabukasan ay sinimulan na ni Gohan na sanayin si Trunks na magkontrol ng kapangyarihan at kung paano makipaglaban. Pagkatapos magsanay ay tinanong ni Trunks si Gohan kung anong klaseng tao si Vegeta. Inilarawan ni Gohan si Vegeta bilang isang napakalakas na mandirigma pero arogante at sobrang mapagmataas. Sa bahay ni na Gohan, napag-usapan ni Ox King at Chi-Chi ang pakikipaglaban ni Gohan sa mga android ng mag-isa. Sinabi ni Chi-Chi kay Ox King na sobrang nag-aalala siya para kay Gohan at hindi niya na alam ang gagawin kung mawawala rin ito. Samantala, ipinagpatuloy ni Trunks ang pagsasanay hanggang sa malapit na nitong maabot ang Super Saiyan. Isang araw, pinakita ang dalawang android na pumunta sa isang parke at muling nagsanhi ng kaguluhan. Dumating sa parke sina Gohan at Trunks para pigilan ang dalawa. Ganun pa man si Gohan lang ang lumaban at si 17 ang nakaharap nito. Agad nag-transform si Gohan sa Super Saiyan kaya kinaya nito ang mga atake ni 17 at mabilis na nakabawi. Gayunpaman nang sumali sa laban si 18 ay tuluyan ng nabugbog si Gohan. Dahil dito ay napilitang sumugod si Trunks para tulungan si Gohan. Nilabanan ni Trunks si 18 pero tumagal lang ito ng ilang segundo at tuluyang natalo. Buti na lang ay nailigtas ni Gohan si Trunks bago pa ito mapatay ni 18. Pinaulanan ng energy blast ng dalawang android sina Gohan pero nagawa nitong makapagtago sa mga guho. Hindi mahanap ng dalawang android sina Gohan kaya pinasabog na lang nito ang buong parke. Pagkatapos nun ay hindi pa rin nakita ng dalawang android sina Gohan kaya nag-decide na lang ito na umalis. Pag-alis ng dalawang android ay pinakita si Gohan na nakaligtas pero naputulan ng isang braso, habang si Trunks naman ay nasa kritikal na kalagayan kaya ibinigay dito ni Gohan ang nag-iisang magic bean na kanyang hawak. Nang makabangon si Trunks ay dinala nito si Gohan kay Bulma para malunasan. Dahil sa pangyayaring ito ay nalaman na ni Bulma na si Trunks ay pasikretong nagsasanay kasama si Gohan. Ganun pa man hindi nagalit si Bulma at hinayaan nitong magpatuloy si Trunks sa pagsasanay. Kaso nahinto ang pagsasanay nang biglang atakihin ng mga android ang Pepper Town. Sobrang nagalit si Gohan at nag-decide na sumugod mag-isa. Kaso ayaw itong payagan ni Trunks at nagpumilit na sumama. Dahil dito ay napilitan si Gohan na patulugin si Trunks para matiyak na hindi ito makakasunod. Pagkatapos nun ay sumugod na si Gohan at si 17 ang unang inatake nito. Nag-decide ang dalawang android na magtulungan at matapang itong nilabanan ni Gohan kahit pa isa na lamang ang kanyang braso.
Saglit na huminto ang labanan at biglang umulan. Dito na nag-decide ang dalawang android na gamitin ang Axel Dance technique laban kay Gohan. Naging magkatugma ang bawat atake ng dalawang android kaya nahirapan na si Gohan na harapin ito. Na-corner ng dalawang android si Gohan sa gitna ng mga gusali at pinaulanan ng mga ki blast hanggang sa mamatay. Nang mawala ang enerhiya ni Gohan ay nagising si Trunks. Agad na hinanap ni Trunks si Gohan at nakita niya ito na wala ng buhay. Hindi makapaniwala si Trunks na patay na ang kanyang master at sobrang nalungkot. Ganun pa man ang lungkot na nadarama ni Trunks sa kanyang kalooban ay unti-unting napalitan ng galit sa mga android. Ang galit na ito ay ang nagtulak kay Trunks na maabot ang pagiging Super Saiyan. Pagkalipas ng 3 taon, naabutan ni Trunks si Bulma na nagtatrabaho sa kanyang time machine. Sinabi ni Trunks sa kanyang ina na hindi niya kailangan ng tulong ng sino man mula sa nakaraan. Ikinagalit ito ni Bulma at sinabi na hindi sapat ang pagiging Super Saiyan para matalo ang mga android. Natigil ang pag-uusap ng mag-ina ng ibalita sa radyo na inaatake ng mga android ang Bridgetown. Nag-decide si Trunks na umalis para makipaglaban sa kabila ng pagtutol ni Bulma. Naabutan ni Trunks ang dalawang android sa lungsod na winasak nito at hinarap ito ng mag-isa. Hindi pa mahusay si Trunks sa pisikal na pakikipaglaban kaya gumamit ito ng espada. Kaso sa kabila ng paggamit ng espada ay hindi pa rin nakuha ni Trunks ang kalamangan sa laban. Nagkaroon ng pagkakataon si Trunks na magamitan ng malalakas na teknik ang dalawang android pero hindi pa rin niya ito napinsala. Naubos ang lakas ni Trunks sa kanyang mga pinakawalan na atake kaya pinaglaruan na lang ito ng dalawang android. Hindi nagtagal ay nagsawa na ang dalawang android kaya nag-decide na itong tapusin si Trunks. Gayunpaman pinipilit pa rin ni Trunks na bumangon kaya pinahirapan muna ito ng dalawang android bago tapusin. Sa kabutihang palad ay nakaligtas si Trunks mula sa atake ni 18 at agad nalunasan ni Bulma. Humingi ng tawad si Trunks sa kanyang ina at sinabi na pumapayag na siyang bumalik sa nakaraan. Pagkalipas ng halos 6 na buwan ay handa na ang time machine na magamit. Misyon ni Trunks na bumalik sa nakaraan at ibigay kay Goku ang gamot para sa puso. Hiniling ni Bulma ang tagumpay ng kanyang anak at masayang nagpaalam. 2 taon na ang nakalipas mula nang matalo ni Goku si Kid Buu gamit ang Super Spirit Bomb sa tulong ni Master Pogi na naging bayani dahil sa nangyari. Gayunpaman alam ni Videl ang katotohanan na hindi ang kanyang ama ang nakatalo kay Kid Buu kaya nakukonsensya ito. Samantala, dahil bumalik na ang kapayapaan sa mundo ay nagtatanim na lang si Goku ng mga gulay bilang kabuhayan. Kinontak ni Videl si Gohan para sabihin na tapos na ang malaking hotel na pinagawa para sa kanyang ama, at gusto ng kanyang ama na magsagawa ng isang party para kay Goku at sa iba pang lumaban kay Buu. Tumanggi si Goku na pumunta pero mabilis na nagbago ang isip nito nang marinig na magkakaroon ng eat all you can sa party. Kinabukasan, dumating si Videl kasama ang iba para sunduin ang buong pamilya ni Goku. Dito ay binanatan ni Chi-Chi si Master Buten kasi gusto siyang lamasin. Pagkatapos nun ay pinalipad na ni Videl ang sasakyan habang si Piccolo ay nakasunod sa likod. Mabilis na nakarating ang grupo sa hotel. Kaso nang magkita sina Vegeta at Goku ay bigla nitong hinamon ng isa't isa. Gayunpaman agad rin tumigil ang dalawa nang i-anunsyo na magsisimula na ang party. Masayang binuksan ni Master Pogi ang party at binati ang lahat. Kaso biglang may nanggulo na mga reporter at tinanong si Master Pogi tungkol sa pagtalo nito kay Buu. Dito na nalaman ng lahat na ipinatayo ang hotel para gunitain ang pagliligtas ni Master Pogi sa mundo mula kay Majin Buu. Sobrang nahiya si Videl sa kasinungalingan ng kanyang ama. Maya-maya pa habang masayang kumakain ang Z-Fighters ay may dumating na 2 attack ball sa Earth. Mabilis itong naramdaman ng lahat at napatigil sa pagkain. Isang Saiyan na may matalas na mata at isang maliit na alien ang lumabas mula sa 2 spaceship. Nang makita ng Saiyan si Vegeta ay tinawag niya itong kuya. Lumalabas na may kapatid si Vegeta na ipinadala sa isang malayong planeta dahil walang talento sa pakikipaglaban. Ang Saiyan ay si Tarball at humihingi ito ng tulong kay Vegeta na talunin ang mga sumisira sa kanyang planeta na sina Abo at Kado. Gustong tumulong ni Goku pero tinanggihan ito ni Tarball dahil mababa ang lumabas na power level nito sa Scouter. Ganun pa man nang ipakita ni Goku ang tunay niyang lakas ay sobrang ikinagulat ito ni Tarball. Dahil dito ay humingi na rin ng tulong kay Goku si Tarball pero hindi pumayag si Vegeta dahil gusto nitong solohin ang laban. Nagsalita ang iba na gusto rin nilang sumali kaya nagmungkahi si Goku na magsagawa na lang ng paligsahan. Dinala ni Goku ang lahat sa bundok Pauzo para magbunot ng labanos.
Ayon kay Goku, ang makakabunot ng pinakamahabang labanos ay ang magiging kinatawan nila sa laban. Nagsimulang bumunot ng tig-iisang labanos ang lahat at si Goten ang nakakuha ng pinakamalaki. Ganun pa man agad rin itong natalo ng mabunot ni Trunks ang isang labanos na bagamat mapayat ay sobra namang haba. Natuwa si Vegeta at ipinagmalaki ang kanyang anak. Pagkatapos ay tinanong ni Vegeta si Tarbell kung sino si Gore na kasama nito. Ipinakilala ni Tarbell si Gore bilang ang kanyang asawa na ikinagulat ni Vegeta. Sinabi ni Master Buten na kakaiba pumili ng mga asawa ang mga Saiyan kaya binanatan ito ni Chi-Chi at Bulma. Samantala, sinundan ni Naabo at Kado si Tarbell at lumapag ito sa tapat ng hotel. Naramdaman ito ni Goku at agad na bumalik mula sa bundok Pauzo. Sinabi ni Vegeta kay Trunks na mukhang mahina lamang si Naabo at Kado at inutusan ito na sumugod. Naisip ni Goku na hindi magiging patas ang laban kung mag-isa lamang si Trunks kaya inutusan nito si Goten na sumali. Lumalabas na sina Abo at Kado ay ang mga natira sa alagad ni Frieza noon, gayunpaman ayon kay Tarbell ay mas malakas na ngayon ang dalawa kay Frieza. Nang marinig ito ni Goku ay sinabi lang nito na tama lang ang dalawa para kay Trunks at Goten. Pagkatapos nun ay pinakita na minamaliit ni Abo at Kado sina Trunks at Goten. Ganun pa man agad itong napahiya matapos pabagsakin ng dalawang bata. Nagalit ang dalawang kupal at nag-decide na magseryoso. Ganun pa man sa kabila nun ay hindi pa rin ito nagawang malamangan sina Trunks at Goten sa laban. Maya-maya pa ay nag-decide ng gumamit ng malakas na teknik sina Abo at Kado. Pinarami nito ang kanilang mga sarili at nagsimulang bugbugin sina Trunks at Goten. Pinayuhan ni Vegeta ang dalawa na pakiramdaman ang kinang kalaban pero hindi nito magawa. Sinisi ni Bulma si Vegeta dahil hindi nito sinasanay makipaglaban ang kanilang anak. Nag-decide si Gohan na tulungan ang dalawa sa pamamagitan ng pagturo kung nasaan ang tunay na kalaban. Tama ang mga payo ni Gohan kaya muling nakalamang sa laban sina Goten at Trunks. Para hindi tuluyang matalo ay nag-decide na magsanib sina Abo at Kado para maging mas malakas. Pagkatapos magsanib ay agad nitong binugbog sina Goten at Trunks. Pagkatapos mabugbog ng matindi ay nag-decide na sina Trunks at Goten na gamitin ang fusion dance para mapantayan ang lakas ng kalaban. Kaso dahil matagal na itong hindi nagagamit ng dalawa ay nagkamali ito at naging matabang Gotenks. Ganun pa man sa pangalawang pagkakataon ay nagtagumpay na ang dalawa. Sumugod si Gotenks at ginamit ang Wolf Fang Fist ni Yamcha. Sunod ay ang volleyball attack naman ni Ten Shinhan, at para tapusin ang kalaban ay gumamit ito ng Dynamite Rolling Thunder Punch. Pagkatapos nun ay nag-decide na ang lahat na umalis maliban lang kay Goku, Vegeta at Piccolo dahil alam nito na hindi pa natatapos ang laban. Muli nang bumangon si Aka mula sa lawa na galit at nagpaputok ng kanyang signature technique, tumama ang malakas na teknik sa hotel ni Master Pogi. Pagkatapos nun ay gumamit pa ng mas malakas na teknik si Aka kaya mas lalong nasira ang hotel, habang ang Z-Fighters naman ay agad na kumilos para protektahan ng iba. Nang muling umatake si Aka ay nag-decide na sina Goku at Vegeta na kumilos. Kinontra muna ni Goku ng Kamehameha Wave ang atake ni Aka bago ito tinapos ng suntok. Pagkatapos nun ay sinabi ni Vegeta na madaya si Goku dahil tinapos nito si Aka ng mag-isa. Nalungkot si Master Pogi dahil nasira ng laban ang kanyang hotel. Sinabi ni Videl na parusa ito sa kanyang ama dahil lumaki ang ulo. Sumang-ayon si Master Pogi at nangakong magbabago. Muli nilang ipinagpatuloy ang party sa gitna ng mga guho ng hotel. Inimbitahan din sa party sina Abo at Kado, na nasisiyahan sa mga labanos na pinalaki ni Goku at Chi-Chi. Pagkatapos nun ay kinain ni Goku ang sushi na itinabi ni Vegeta kaya kinain din ito ang chashu pork ni Goku. Nagalit sa isa't isa ang dalawa at tuluyang nag-away. Dito na nagtatapos ang kwento sa kung paano nakilala ng Z-Fighters ang kapatid ni Vegeta.